Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si Cesar, isang simpleng karpintero. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan na itinago sa loob ng 22 taon. Isang kasinungalingan na bumalik upang wasakin ang lahat ng akala ko ay totoo sa aking buhay. Ang araw na iyon, nagsimula ito tulad ng ibang araw. Ang amoy ng kahoy na nara sa aking pagawaan, ang tunog ng liha sa bawat kanto ng mesang aking ginagawa. Ito ang mundong aking ginagalawan. Sa loob ng 22 taon, ito ang naging kanlungan ko. Dito ko pinalaki ang aking nag-iisang anak, si Leo. Pero isang tawag sa telepono ang biglang nagpabago sa lahat. Isang boses mula sa kabilang linya. Malamig, walang emosyon. Pulis daw siya. At ang mga salitang binitiwan niya, hanggang ngayon, parang mga pako na nakabaon pa rin sa aking puso. Ginoong Cesar Reyes, sabi ng pulis, kailangan po kayong pumunta sa morgue para kilalanin ang bangkay ng inyong anak na babae. Sandali akong natahimik, hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Anak na babae. Paano? Paanong mangyayari iyon? Nagkamali yata sila ng tinawagan. Dahil iisa lang ang anak ko, si Leo. Isang matipunong binata, ang aking kaisa-isang yaman, ang aking dangal. Isang lalaki, ang kahihiyan. Ang hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon ay kakaiba. Hindi hiya sa ibang tao, kundi hiya sa aking sarili. Dahil sa isang saglit, inisip ko, baka may anak ako sa labas na hindi ko alam. Baka may nagawa akong pagkakamali sa nakaraan na ngayon ko lang pagbabayaran. Ngunit mabilis kong iwinaksi ang isiping iyon. Imposible. Ang babaeng minahal ko noon, ang aking dating asawa na si Isabel, matagal na siyang nawala. 22 taon. 22 taon akong nag-iisa sa pagpapalaki kay Leo. Ako ang naging ama at ina sa kanya. Bawat patak ng pawis ko, bawat gasgas sa aking mga kamay, lahat ay para sa kanya. Para mabigyan siya ng magandang kinabukasan na hindi na ibigay sa akin ng kanyang ina. Iniwan niya kami. Basta na lang siyang umalis, na may isang maikling sulat na nagsasabing hindi niya kaya ang responsibilidad. At sa loob ng 22 taon, daladala ko ang kirot ng isa pang alaala. Ang alaala ng isang anak na babae. Ang kakambal ni Leo na sinabi ni Isabel na namatay ilang oras lamang matapos isilang. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang siya nakita. Ang tanging mayroon ako ay ang kwento ng aking asawa at ang isang maliit na puntod na walang laman sa aming probinsya. Ang pagiging ama sa isang namatay na anak, iyon ang krus na pinasan ko sa loob ng napakatagal na panahon. Kaya nang sabihin ng pulis ang mga salitang anak na babae, parang pinuhay nila ang isang multo. Isang multong matagal ko nang inilibing sa aking puso. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong linawin ang pagkakamaling ito. Pagdating namin sa morgue, si Leo ay kasama ko, nag-aalala. Malamig sa loob, amoy gamot, at napakatahimik. Isang katahimikan na nakakabinggi. Isang katahimikan na nagbabadya ng isang katotohanang hindi ko pa kayang harapin. At nang itaas nila ang puting kumot, gumuho ang aking mundo. Hindi ito pagkakamali. Ang nakahiga sa malamig na mesang iyon ay hindi isang estranghero. Ang kanyang mukha. Diyos ko, ang kanyang mukha ay ang mukha ng aking anak na si Leo, ngunit sa isang babae, ang parehong mga mata, ang parehong ilong, ang parehong hugis ng panga, parang pinagbiyak na bunga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagod sa pagiging nag-iisang magulang, parang nawalan ng saysay. Ang lahat ay binalot ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang babaeng akala ko ay iniluha ko na at pinagluksaan ay nabuhay pala. Nabuhay siya sa loob ng 22 taon nang hindi ko alam. At ngayon na natagpuan na namin ang isa't isa, huli na ang lahat, patay na siya. Iyon ang sandali ng aking paggising. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng galit. Ang anak kong babae si Luz ay hindi nagpakamatay. Alam ko, sa puso ng isang ama, alam kong may gumawa nito sa kanya.
ang mga pasa sa kanyang braso na sinabi ng pulis, "Iyo ang aking patunay, ang aking dating asawa, si Isabel." Akala niya ay nakatakas na siya sa kanyang mga kasalanan. Akala niya ay maaari na siyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang mayamang asawa. Pero hindi nila alam, mayroon akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi ito lihim na yaman o pera. Hindi ito isang testamento na kanilang pinag-iinteresan. Ang aking alas mo, ang aking trump card, ay ang katotohanan. Ang katotohanang iniwan ng aking anak sa isang lihim na sulat na natagpuan namin. Isang katotohanang magiging sandata ko. Ang Cesar na iniwan nila. Ang simpleng karpintero na akala nila ay mananahimik na lang sa isang tabi ay nagbago na. Ang amang nagluluksa ay isa na ngayong mangangaso. Hindi ko siya nakilala nung nabubuhay pa siya. Pero sisiguraduhin kong makakamit niya ang katarungan ngayong wala na siya. Hindi na ito simpleng paghihiganti laban sa isang taksil na asawa. Ito ay para sa pagpapanumbalik ng dangal. Ang dangal ng aking anak na ninakaw sa akin ng 2 beses, una, noong ipinagkait siya sa akin at pangalawa, noong kinitil ang kanyang buhay. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ipapamana pa nila sa kanilang mga apo kung magkakaroon man sila ng pagkakataon. Hindi ako mananahimik, hindi na ngayon. Kung naranasan nyo na pong magtiwala ng buo at pagkatapos ay talikuran ng taong pinakamamahal ninyo, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At huwag po kayong magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako, saan po kayo nanonood ngayon? Ang inyong mga kwento ay nagbibigay sa akin ng lakas. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito sa paghahanap ng hustisya para sa aking anak, si Luz. Ang lamig sa loob ng opisina ng pulis ay parang tumatagos hanggang sa aking mga buto. Pero mas nanunuot ang lamig na dulot ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking harapan. Matapos ang nakapanlulumong pagtingin sa morhe, dinala kami ni Detective Garcia sa isang maliit na kwarto. Si Leo, ang aking anak, ay nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Pareho kaming hindi makapagsalita. Ang imahe ng dalagang iyon, ang imahe ng aking anak na si Leo sa katauhan ng isang babae, ay paulit-ulit na umikot sa aming isipan. Inilatag ni Detective Garcia ang ilang mga dokumento sa ibabaw ng kanyang mesang bakal. Ang bawat papel ay tila may sariling bigat, sariling tinik. Una niyang itinuro ang isang adoption paper. Kupas na ang tinta, lumana ang papel, ngunit malinaw ang mga pangalan. Ang pangalan ng aking anak na babae, Luz, at ang mga pangalan ng mag-asawang umampon sa kanya. At sumunod ay daspuang birth certificate. Ang puso ko ay parang piniga nang makita ko ang aking pangalan doon bilang ama, Cesar Reyes. At ang pangalan ng ina, Isabel. Ang petsa ng kapanganakan ay kaparehong-kapareho ng kay Leo Kambal. Totoo nang sila ay kambal, 22 taon. Sa loob ng 22 taon, pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan. Pinagluksaan ko ang isang anak na akala ko'y hindi man lang nasilayan ang liwanag. Bawat taon sa kaarawan ni Leo may isang bahagi ng aking puso ang nalulungkot para sa kanyang kapatid na hindi niya nakilala. Ngayon nalaman kong ang lahat ng iyon, ang lahat ng luhang iyon ay dahil sa isang panloloko. Isang napakalaking panloloko na nagmula mismo sa ina ng aking mga anak. Ayon sa aming investigasyon, mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Detective Garcia, ipinanganak po silang malusog, pareho sila. Ngunit makalipas ang 3 araw, ipinaampon ni Isabel ang inyong anak na babae sa isang pribadong ahensya. Walang record na namatay siya sa ospital, walang death certificate. Ang bawat salita niya ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa aking dibdib. Si Leo ay napahawak sa kanyang ulo, hindi makapaniwala. Bakit? Bakit niya gagawin yon? Halos pabulong na tanong ng aking anak. Iyon din ang tanong sa aking isipan, bakit Isabel? Hindi pa ba sapat na iwan mo kami? Kailangan mo pa bang ipagkait sa akin ang sarili kong anak?
Ngunit hindi pa doon natapos ang mga revelasyon. Mayroon pa kaming isang bagay na nahanap, Ginoong Reyes, sabi ng detective. Inilabas niya ang isang maliit na notebook, isang tala-arawan. Ang pabalat nito ay simple lamang, ngunit alam kong sa loob nito ay naroon ang mga huling araw ng buhay ng aking anak. Ito ay nakuha namin sa kanyang apartment. May isang entry dito na sa tingin namin ay napaka-importante. Binuksan niya ito sa huling pahina na may sulat. Ang sulat kamay ay maganda at malinis, puno ng determinasyon. Kahit sa litrato lamang na ipinakita niya sa amin, nabasa ko ang mga salita na yumanig sa aking buong pagkatao. Natagpuan ko na siya. Ang pangalan ni nanay ay Isabel. Buhay siya. Nakatira siya sa Forbes Park, kasal sa isang lalaking nagngangalang Kenji Sandoval. Forbes Park. Ang pangalang iyon ay kumakatawan sa yaman at kapangyarihan. Malayo sa simpleng buhay na ibinigay ko kay Isabel noon at Kenji Sandoval. Isang pangalang banyaga sa aking pandinig, ngunit tila may dalang panganib. Hindi kami naniniwalang nagpakamatay siya, pagpapatuloy ni Detective Garcia. May mga pasa sa kanyang mga braso, mga pasang nagpapahiwatig na may pumigil sa kanya, na may pumilit sa kanya. At ayon sa talaarawang ito, may balak siyang kausapin ang kanyang ina bago siya namatay. Sa tingin namin, ang pagtuklas niya sa katotohanan ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang pagluluksa sa aking puso ay biglang nahaluan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi na lamang ito isang kwento ng panluloko, isa na itong kwento ng pagpatay. Ang aking anak, ang anak kong hindi ko man lang nayakap, ay pinatay. At ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iisang direksyon. Sa direksyon ng babaeng minsan kong minahal, sa direksyon ni Isabel. Umuwi kami ni Leo ng gabing iyon na may bigat sa aming mga puso, ngunit may isang bagong layunin sa aming isipan. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang buong katotohanan. Hindi kami titigil hanggat hindi nagbabayad ang may kasalanan sa pagkamatay ni Luz. Ang 22 taong kasinungalingan ay nagwakas na. At ang pagsisimula ng paghahanap ng katarungan ay ngayon pa lamang mag-uumpisa. Ang aming paggawaan ng muebles. Ang lugar na dati ay puno lamang ng alikabok mula sa kahoy at tunog ng mga makina ay biglang naging sentro ng aming investigasyon. Ang malaking mesa sa gitna na dati ay pinaglalagyan ko ng mga plano para sa mga silya at aparador ay puno na ngayon ng mga print-out ng mga artikulo at mga litrato. Ang gabi ay malalim na, ngunit hindi kami makatulog ni Leo. Ang aming pagod ay natatabunan ng galit at ng pangangailangang malaman ang katotohanan. Sinimulan namin kay Kenji Sandoval. Sa tulong ng laptop ni Leo, inisa-isa namin ang bawat impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Sa unang tingin, siya ay isang perpektong negosyante. CEO ng isang kumpanyang tinatawag na Sandoval Financial Consulting na may opisina sa Makati. Ang kanyang mga litrato sa mga social event kasama si Isabel sa kanyang tabi ay nagpapakita ng isang buhay na puno ng karangyaan. Si Isabel ay ibang-iba na. Ang simple at mahiyain na babaeng minahal ko ay napalitan ng isang babaeng bihis na may peking ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit habang mas malalim ang aming paghuhukay, lumalabas ang mga bitak sa perpektong imahe ni Kenji. Nakahanap si Leo ng mga lumang balita, mga artikulo tungkol sa isang investigasyon ng pandaraya laban sa kanyang kumpanya ilang taon na ang nakalipas. Maraming kliyente ang nawalan ng malaking pera, ngunit ang kaso ay bigla na lang ibinasura. Kakulangan daw ng ebidensya, sabi ni Leo, habang binabasa ang artikulo, pero ang mas nakapagtataka, ang mga pangunahing testigo ay bigla na lang binawi ang kanilang mga testimonya, bigla na lang ayaw na nilang magsalita. Hindi iyan kakulangan ng ebidensya, sabi ko kay Leo, ang aking mga kamao ay nakakuyom, pananakot iyan. May isa pang artikulo tungkol sa isang business partner ni Kenji na namatay sa isang aksidente sa kotse. Isang linggo bago sana siya tumestigo laban kay Kenji sa isang kasong sibil. Aksidente. Masyadong malinis, masyadong maginhawa para kay Kenji.
Unti-unti nabubuo sa aming isipan ang isang larawan ng isang taong hindi basta-basta. Isang taong kayang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga sikreto, ngunit alam namin na ang mga ito ay hindi sapat. Kailangan namin ng isang bagay na mas konkreto, isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanila sa pagkamatay ni Luz. At doon pumasok sa isip ko ang apartment ng aking anak. Sinabi ni Detective Garcia na nilinis na nila ang lugar, pero may isang kutob sa aking dibdib, ang kutob ng isang ama. Baka mayroong isang bagay na naiwan, isang bagay na para sa amin lamang. Kinabukasan, lihim kaming pumunta sa apartment ni Luz. Gamit ang aking mga lumang gamit sa pagkakarpintero, maingat kong binuksan ang pinto. Sa loob ang pakiramdam ay malungkot, simple lamang ang kanyang mga gamit. Isang maliit na kama, isang mesa, ilang kahon. Halatang hindi siya nagplanong manatili ng matagal. Ang kanyang pagpunta rito ay may iisang layunin, ang hanapin ang kanyang ina, ang hanapin ang katotohanan. Habang naghahanap si Leo sa kusina, pinuntahan ko ang kwarto. Tiningnan ko ang lahat, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, at doon ko napansin isang bahagi ng baseboard sa tabi ng dingding ay tila bahagyang nakaangat, halos hindi mo mapapansin. Kinuha ko ang aking screwdriver at maingat itong tinanggal, at sa likod nito, nakatago sa isang maliit na espasyo ay isang nakatuping papel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ito ang sulat kamay ng aking anak, ang sulat na hindi para sa pulis. Ito ay para sa amin. Ang nilalaman ng sulat ay mas masahol pa sa aming inaasahan. Detalyado niyang isinulat ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang kumpanya ni Kenji ay isang front, isang paraan para sa isang masalimuot na sabwatan. Ang kanilang modus, si Isabel ang maghahanap ng mga target. Mga lalaking mayaman, karaniwang mga byudo o diborsyado na nalulumbay at madaling makuha ang tiwala. Bubuo siya ng isang relasyon sa kanila. At kapag nakuha na niya ang kanilang loob, ipapakilala niya sila kay Kenji, ang kanyang financial advisor. Ang pera ng mga biktima ay i-invest ni Kenji, ngunit sa katotohanan, ito ay mapupunta sa mga account na hindi na matutuntun. At isinulat din ni Luz ang pangalan ng kanilang kasalukuyang biktima, isang lalaking nagngangalang Rico Torres, may-ari ng isang bar sa poblasyon. Isinulat niya kung paano niya kinumpronta si Isabel, ang pag-iyak at pag-arte ng kanyang ina na biktima lamang din siya ni Kenji. Ngunit hindi naniwala si Luz. At ang huling mga salita sa sulat, "Bukas pupunta ako sa pulis. Sasabihin ko ang lahat. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng kanilang ginawa." Ngunit hindi na siya umabot ng bukas. Hawak ko ang papel sa aking mga kamay, ang huling testamento ng katapangan ng aking anak. Siya ay namatay na sinusubukang iligtas ang iba. Namatay siyang sinusubukang itama ang mali. Ang sabuatan ay nabunyag na. At ngayon, alam na namin ang aming susunod na gagawin. Kailangan naming mahanap si Rico Torres. Kailangan namin siyang babalaan bago mahuli ang lahat. Ang biyahe papuntang poblasyon ay puno ng tensyon. Ang bawat pag-ilaw ng trapiko ay parang isang pagsubok sa aking pasensya. Kailangan naming magmadali. Bawat minutong lumilipas ay maaaring isang minuto na mas malapit si Rico Torres sa kapahamakan. Kilala ko si Rico. Hindi kami malapit na magkaibigan, ngunit ilang beses na rin kaming nagkausap sa mga pagtitipon ng mga negosyante sa aming lugar. Isa siyang mabuting tao, isang taong masipag na itinaguyod ang kanyang bar matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa cancer. Ang kanyang kwento, ang kanyang kalungkutan, ginawa siyang perpektong biktima para sa mga maninilang tulad nina Isabel at Kenji. Natagpuan namin siya sa kanyang bar. Maaga pa kaya't kakaunti pa lamang ang mga tao. Siya ay nasa likod ng counter, nag-ayos ng mga bote. Ngumiti siya nang makita kami. Ngunit ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang mapansin niya ang seryosong ekspresyon sa aming mga mukha. "Cesar, Leo, napadalaw kayo? Anong maitutulong ko?" tanong niya habang nagpupunas ng baso. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. "Rico, may kailangan kaming itanong sa iyo at kailangan namin ng tapat na sagot.
mayroon ka bang isang babaeng nakikilala ngayon? Bahagyang namula ang kanyang mukha. Halatang nahiya siya sa tanong. Naku, Cesar, personal na yata yan. Buhay at kamatayan ang nakasalalay dito, Rico. Pakiusap, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Ibinaba niya ang basong kanyang pinupunasan. Pumuntong hininga siya. Sige, mayroon. Mga 6 na linggo na. Ang pangalan niya ay Isabela. Nakilala ko siya sa isang grief support group. Piyuda na rin daw siya. Mabait siya, Cesar. Napakagaan kausap. Siya ang unang babaeng nagpangiti sa akin ulit mula nang mawala si Sarah. Ang puso ko ay parang dinurog. Ginamit nila ang kanyang kalungkutan laban sa kanya. Ginamit nila ang alaala ng kanyang yumaong asawa para makuha ang kanyang tiwala. Maaari mo bang ipakita sa amin ang litrato niya? Tanong ni Leo. Kinuha ni Rico ang kanyang telepono at ipinakita sa amin ang isang litrato. Naroon si Isabel. Ang kanyang buhok ay may ibang kulay, ang kanyang pananamit ay mas elegante, ngunit walang duda. Siya iyon. Ang ngiti niya sa litrato ay puno ng init, ngunit para sa akin, ito ay ngiti ng isang ahas. Rico, sabi ko, habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses, ang babaeng yan ay ang dati kong asawa. Ang tunay niyang pangalan ay Isabel, at niloloko ka lang niya. Ang mukha ni Rico ay namutla. Umiling siya. Hindi, imposible yan. Hindi mo siya kilala, Cesar. Mabait si Isabela. Ipinakilala ka ba niya sa isang financial advisor? Diretsyong tanong ni Leo. Ang tanong na iyon ang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Rico. Napaupo siya sa isang bangko. Tumingin siya sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Oo, noong nakaraang linggo, ang pangalan ay Kenji. Sabi niya, matutulungan daw niya akong palaguin ang aking ipon sa Biyernes. Sa Biyernes sana ako pipirma ng mga papeles. Magkano, Rico? Tanong ko. Magkano ang balak mong ibigay sa kanila? Napalunok siya. Halos hindi niya masabi ang mga salita. 20 milyon, 20 milyong piso, lahat ng naipon ko, Cesar. Ang insurance money ni Sarah. Ang para sana sa kinabukasan ng mga anak ko, lahat. Huwag kang pipirma ng kahit ano, mariin kong sabi. Huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Isa siyang manloloko, Rico, at ang asawa niya ay isang kriminal. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Huminga ako ng malalim. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Nalaman namin dahil ang anak kong babae ang unang nakatuklas sa kanila. Ang anak kong hindi ko alam na buhay pala, hinanap niya ang kanyang ina. At nang malaman niya ang kanilang mga krimen, sinubukan niyang itama ang mali. At dahil doon, pinatay nila siya. 3 araw pa lang ang nakalilipas. Ang katahimikan sa bar ay nakakabingi. Ang mukha ni Rico ay nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa. Ang takot ay napalitan ng galit. Tumayo siya, lumapit sa akin. At niyakap ako, isang yakap ng isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagkawala. Diyos ko, Cesar, patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ko alam. Wala kang kasalanan, Rico? Sagot ko. Hindi, sabi niya, habang kumakalas sa yakap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Hindi lang ako lalayo sa kanya. Hindi ako mananahimik lang, ang babaeng iyon. Ang anak mo, sinubukan niya akong iligtas. Ngayon, ako naman ang tutulong sa inyo. Tutulungan ko kayong pabagsakin sila. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang tahimik na bar sa poblasyon, nabuo ang isang hindi inaasahang pagkakasundo. 3 lalaki, isang amang naghahanap ng katarungan para sa kanyang pinaslang na anak, isang anak na nawala ng kapatid at ng ina, at isang biktima na naging kakampi. Magkakasama, haharapin namin ang mga halimaw na sumira sa aming mga buhay. Ang aming pagawaan ay muling naging aming tagpuan, ngunit ngayon, ang aming pag-uusap ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng impormasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang plano para hulihin ang mga maninila sa kanilang sariling laro. Alam namin na hindi sapat ang sulat ni Luz. Sasabihin nilang, gawa-gawa lang iyon. Sasabihin nilang,
Wala kaming matibay na ebidensya. Kailangan namin silang mahuli sa akto. Kailangan namin ng isang bagay na hindi nila matatangihan. Kailangan natin ng pain, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay matatag. Isang pain na mas malaki kaysa sa akin. Isang pain na napakalaki na kahit gaano sila katalino, kakagatin nila. At doon nabuo ang ideya. Isang ideya na mapanganib, ngunit ito na lamang ang aming pag-asa. Ako ang magiging pain. Magpapanggap ako, sabi ko sa kanila. Magpapanggap akong isang mayamang negosyante, isang biyudo na bagong salta sa syudad, isang taong may maraming pera at walang ideya kung paano ito i-invest. Ang perpektong biktima. Sa una, tumutol si Leo. Dad, masyadong delikado, sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pinatay nila si Luz. Paano kung malaman nila? Paano kung saktan kanila? Hindi nila malalaman, sagot ko, dahil gagawin natin itong perpekto, bawat detalye. Sa sumunod na mga araw, ang aming paggawaan ay naging parang isang produksyon ng pelikula. Binuo namin ang pagkatao ni Gregorio Magsaysay, isang pangalang malayo sa akin, isang pangalang may tunog ng yaman at impluensya. Si Leo, gamit ang kanyang galing sa computer, ay gumawa ng lahat. Gumawa siya ng mga peking social media profile para kay Gregorio. Nag-post siya ng mga litrato ng mga magagarang sasakyan at mga travel destination na kinuha niya sa internet. Gumawa pa siya ng isang website para sa isang peking kumpanya ng furniture export kung saan ang mga litrato ng mga produktong nandoon ay ang mga muebles na ako mismo ang gumawa sa loob ng 20 taon. Ang aking mga gawa ang magiging patunay ng kayamanan ni Gregorio. Si Rico naman ang bahala sa pinakamahalagang parte. Siya ang magiging tulay. Sa susunod niyang pakikipag-usap kay Isabel na magiging huli na, babanggitin niya ang kanyang kaibigan na si Gregorio. Sasabihin niyang naghahanap ito ng mapagkakatiwalaang financial advisor dahil nalulunod ito sa pera mula sa pagbebenta ng kanyang negosyo at ang halaga. Kailangan naming mag-isip ng isang halaga na hindi nila matatanggihan. Isang halaga na magpapatakam sa kanila at magiging dahilan para maging kampante sila at magkamali. 100 milyon, sabi ni Rico. 100 milyong piso, iyan ang halagang magpapalabas sa tunay nilang kulay. 100 milyon. Ang numerong iyon ay parang isang panaginip sa akin. Ngunit sa mundo ni na Kenji at Isabel, iyon ang musika sa kanilang mga pandinig. Habang inihahanda namin ang lahat, hindi ko maiwasang kabahan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga kamay na sanay sa kahoy at pako, kailangan kong itago. Ang aking simpleng pananamit, kailangan kong palitan. Kailangan kong maging si Gregorio Magsaysay. Kailangan kong magsalita tulad niya, maglakad tulad niya, at mag-isip tulad niya. Gabi-gabi, pinapanood ko ang mga litrato ni Kenji Sandoval. Pinag-aaralan ko ang kanyang postura, ang kanyang ngiti. Ang mga taong tulad niya ay mayabang. Naniniwala silang sila ang pinakamatalino sa lahat. At ang kayabangang iyon, ang magiging kahinaan nila, iyon ang gagamitin namin laban sa kanila. Kinuha ko ang maliit na litrato ni Luz mula sa kanyang apartment. Ito na lamang ang tanging litrato niya na mayroon kami. Nakangiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa. Tinitigan ko ito. Para sa iyo ito, anak, bulong ko sa hangin. Para sa iyo. Ang plano ay nakalatag na. Ang pain ay inihahanda na. At ako, ang amang minsan ay isang simpleng karpintero, ay naghahanda ng pumasok sa lungga ng mga leon, hindi para maging biktima, kundi para manghuli. Ang araw ng aking unang pakikipagkita kay Isabel ay dumating. Ang aking kasuotan ay pinili ng mabuti. Isang mamahaling relos na hiniram ni Leo mula sa isang kaibigan, isang bagong plantsang polo at sapatos na makintab. Sa salamin, hindi ko halos nakilala ang aking sarili. Ang karpinterong si Cesar Reyes ay pansamantalang nagtago. Ang kaharap ko ngayon ay si Gregorio Magsaysay, isang biyudong milyonaryo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang puso ko ay kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at galit. Ang napiling lugar ay isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City.
Ito raw ang paboritong lugar ni Isabela ayon kay Rico. Pagpasok ko pa lang, ang marangyang paligid ay tila sumisigaw ng yaman na ninakaw mula sa mga taong tulad ni Rico. Maaga akong dumating. Umupo ako sa isang mesang may magandang tanawin. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Inayos ko ang aking kwelyo, pinunasan ang namumuong pawis sa aking noo. Paano kung mahalata niya? Paano kung sa isang sulyap lang ay makikilala niya ako? 22 taon na ang lumipas, ngunit ang mga mata ng isang taong minsan mong minahal, nakakalimot ba iyon? At pagkatapos, pumasok siya. Parang huminto ang oras. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang damit ay simple ngunit mamahalin. Ang kanyang mukha ay mas tumanda. Oo, ngunit naroon pa rin ang ganda na minsan kong hinangaan. Ngunit ngayon, ang gandang iyon ay may kasamang lamig. Isang kalkuladong ganda. Lumapit siya sa aking mesa, isang peking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Gregorio? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit para sa akin ay tunog ng isang ahas. Ako si Isabela, ikinagagalak kitang makilala. Iniabot niya ang kanyang kamay, malambot, manikurado, malayo sa mga kamay na dati ay tumutulong sa akin sa pagbubuhat ng kahoy. Pinilit kong abutin ito habang nilalabanan ang pagnanais na umurong. Ang pagdampi ng aming mga balat ay parang kuryente. Para sa kanya, ito ay isang simpleng pagbati. Para sa akin, ito ang paghawak sa kamay ng babaeng sumira sa aking pamilya at pumatay sa aming anak. Ang kasiyahan ay nasa akin, Isabela. Sagot ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Ang aming usapan ay umikot sa mga bagay na walang kabuluhan sa simula. Nagtanong siya tungkol sa aking yumaong asawa, sa aking negosyo. Ang galing niyang umarte. Bawat salita niya ay puno ng simpatsya. Bawat tanong niya ay tila nagpapakita ng tunay na interes. Isang perpektong pagganap. At ako ay gumanap din. Isinalaysay ko ang kwentong binuo namin, ang kalungkutan ng isang biyudo, ang hirap ng pagpapatakbo ng isang malaking negosyo ng mag-isa. At pagkatapos, ibinagsak niya ang pain. Nabanggit sa akin ni Rico na naghahanap ka raw ng paraan para mapalago ang iyong pera, sabi niya, na parang aksidente lang. Alam mo, matapos mamatay ang aking asawa, nawalan din ako ng direksyon sa pera. Mabuti na lang at nariyan ang aking financial advisor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ganon ba? Sabi ko na parang nagulat. Iyan mismo ang problema ko. Marunong ako sa paggawa ng muebles, pero pagdating sa numero at stocks, ibang lengguwahe na yon. Dapat mong makilala si Kenji, alok niya, ang kanyang mga mata ay nagningning. Ang aking advisor, magaling siya sa mga taong tulad natin, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Mayroon akong humigit kumulang 100 milyon sa bangko na walang ginagawa, sabi ko, na parang nahihiya. Alam kong kailangan kong gawin itong produktibo, pero natatakot akong magtiwala. 100 milyon. Nakita ko ang isang mabilis na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkagahaman, isang kislap ng tagumpay. Kinagat na niya ang pain. Si Kenji ay iba. Iset ko kayo ng meeting. Biyernes? Pwede ka ba sa Biyernes? Biyernes. Ang parehong araw kung kailan sana pipirma si Rico. Ang kanilang sistema ay mabilis at epektibo. Nang kami ay paalis na, hinawakan niya ang aking braso. Masaya akong makakilala ng isang taong nakakaintindi sa pagkawala, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking emosyon. Tiningnan ko siya sa mata. Ang babaeng ito, ang ina ng aking mga anak, ay isang halimaw na nagtatago sa magandang anyo. Ang sumunod na pagpupulong ay kasama na si Kenji Sandoval. Ang kanyang opisina sa Makati ay nasa isang mataas na gusali na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame. Ang tanawin ng syudad ay nakakahilo. Si Kenji ay eksakto tulad ng nasa litrato, maginoo tingnan, mayabang, at may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagbati ay mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Inilatag niya ang kanyang mga pangako. Garantisadong kita, maliit na panganib, mga eksklusibong oportunidad, lahat ay kasinungalingan
at alam ko iyon. Ngunit ako ay nagpanggap na isang sabik na kliyente, isang tupa na handang pumasok sa lungga ng lobo. Magsimula tayo sa maliit, sabi niya, na parang nagpapakita ng pag-iingat, 25 milyong piso. Kapag nakita mo na ang resulta, doon na tayo magdagdag, 25 milyon. Para sa kanya, iyon ay maliit. Para sa akin, iyon ay isang halaga na hindi ko kikitain sa buong buhay ko. Sige, sabi ko, na parang nagmamadali. Matagal na akong nag-iisip, gawin na natin. Tinglang ngiti ni Kenji ay lumapad. Isang ngiti ng isang maninilang nakahuli ng kanyang biktima. Ang bitag ay gumana. Ang pain ay kinagat na. Ngayon, kailangan na lang naming hintayin ang tamang oras para hilahin ang lambat. Habang papalabas ako sa kanyang opisina, ramdam ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Ang mga mata ng mga maninila, hindi nila alam ang tupang kanilang hinuhuli ay may mga pangil na naghihintay. Habang abala ako sa pagganap bilang si Gregorio Magsaysay, si Detective Garcia, at ang kanyang mga tauhan ay patuloy sa kanilang sariling investigasyon. Ang pagpirma ko sa mga pekeng dokumento para sa investment na nagkakahalaga ng 25 milyong piso ay nagbigay sa amin ng mas maraming oras. Ang perang iyon, siyempre, ay hindi totoo. Ito ay isang masalimuot na peking bank transfer na ginawa ni Leo na maglalahom na parang bula sa oras na subukan nilang kunin ito. Ngunit sa pagkagahaman ni Nina Kenji at Isabel, hindi na nila sinuri ng mabuti. Ang kanilang atensyon ay nasa mas malaking isda, ang natitirang 75 milyon. Si Isabel ay patuloy sa kanyang pag-arte. Madalas niya akong anyayahan para maghapunan, ipakilala sa kanyang mga kaibigan na pawang mga mayayaman din. Bawat pag-uusap namin ay isang pagsubok sa aking kakayahang magtimpi. Bawat ngiti niya ay isang sampal sa alaala ni Luz, ngunit tiniis ko ang lahat. Dahil sa bawat pagkikita namin, si Rico ay malapit lang, nakasuot ng isang maliit na recording device na nakatago sa kanyang damit. Ang bawat pangako, bawat kasinungalingan ni Isabel ay naitatala. Isang hapon, habang ako ay nasa pagawaan at sinusubukang pakalmahin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagliliha ng isang piraso ng kahoy, tumawag si Detective Garcia. Ang kanyang boses ay may bagong sigla. Ginoong Reyes, mayroon na tayong malaking balita, sabi niya. Nagsalita na si Danny Morales. Si Danny Morales, ang pangalan ng hired killer na pumatay kay Luz. Ibinagsak ko ang aking liha. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang sinabi niya? Humarap siya sa habambuhay na pagkakakulong, paliwanag ng detective. Kaya't nakipag-ayos siya, umamin siya sa lahat. Inamin niyang binayaran siya para patayin ang inyong anak at palabasing isang pagpapakamatay. At itinuro niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Si Kenji? Tanong ko. Hindi direkta, sabi ni Detective Garcia. Ang utos daw ay dumaan sa isang tagapamagitan, isang abogado na nagngangalang Ocampo. Siya raw ang palaging nag-aayos ng mga maruruming trabaho para kay Kenji Sandoval. Abogado Ocampo. Ang pangalang iyon ang huling piraso na kailangan nila. Gamit ang testimonya ni Morales, nakakuha si Detective Garcia ng isang search warrant para sa opisina ni Ocampo. At doon nila natagpuan ang kanilang minahan ng ginto. Nagiging pabaya na sila, Ginoong Reyes, sabi sa akin ni Detective Garcia sa isang lihim na pagkikita namin. Itinago ni Ocampo ang digital records ng lahat. Mayroon akong kopya ng mga bank transfer para sa bayad kay Morales. Mayroon akong mga email kung saan pinag-uusapan nila ang problema sa dirham, iyon ang tawag nila kay Luz. Mayroon akong mga komunikasyon tungkol sa pagtatakip sa kanilang mga ginawa. Kompleto na. Kaya ko nang direktang iugnay sina Kenji at Isabel sa pagpatay sa inyong anak. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Sa wakas, ang katarungan ay malapit na. Kailan ninyo sila aarestuhin? Tanong ko. Hindi na makapaghintay. Malapit na, sabi niya. Pero kailangan kong tapusin mo muna ang iyong dula. Gusto ko silang mahuli sa akto, hindi lang para sa pagpatay, kundi para na rin sa lahat ng kanilang mga panloloko.
Gusto kong makita ng lahat ng kanilang mga biktima ang kanilang pagbagsak. Kaya mo bang gawin iyon? Tumingin ako sa kanya, ang lahat ng aking pagod, ang lahat ng aking pagtitimpi, ay hahantong na sa isang huling pagtatanghal, isang huling pagkakataon para bigyan ng hustisya ang aking anak. Kaya ko, sagot ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Ang lambat ay sumisikip na. Ang mga maninila ay hindi pa ito nararamdaman abala sa pag-asam sa kanilang susunod na biktima. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay binabantayan na. At ang kanilang engranding pagtatanghal, ang kanilang taunang charity gala, ang magiging entablado ng kanilang sariling pagbagsak. Handa na ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang huling hudyat, ang huling pag-arte ko bilang si Gregorio magsaysay. At pagkatapos, babagsak na ang telon para kina Kenji at Isabel. Ang gabi ng taunang charity gala ni na Kenji at Isabel ay dumating. Ang venue ay isang grand ballroom sa isang mamahaling hotel, puno ng mga nagkikislapang ilaw, mga eleganteng bisita, at dumadaloy na champagne. Ito ang kanilang entablado. Dito nila ipinapakita sa mundo ang kanilang peking kabutihan habang sa likod ng mga ngiting iyon ay nagtatago ang mga pusong puno ng kasakiman. Pumasok ako kasama si Rico. Ako bilang si Gregorio magsaysay ang kanilang pinakamalaking huli. At si Rico bilang isang kaibigan na sa katotohanan ay isa sa kanilang mga biktima na handa ng tumestigo. Sa labas ng hotel, nakaposisyon na si Leo kasama si Detective Garcia at ang kanyang buong team naghihintay lamang sa aking hudyat. Ang pakiramdam sa loob ay nakakasuklam. Si Kenji ay nagbigay pa ng isang talumpati tungkol sa pagbabalik ng biyaya sa komunidad, tungkol sa integridad at tiwala. Pinanood ko siya mula sa malayo, ang aking galit ay maingat na nakatago sa ilalim ng isang kalmadong ekspresyon. Ang bawat palakpak ng mga tao ay parang isang insulto sa lahat ng kanilang mga biktima. Matapos ang talumpati, nilapitan ako ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay mas matamis kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Gregorio, natutuwa akong nakapunta ka, sabi niya. Gusto raw ipasabi ni Kenji na ang iyong investment ay kumikita na. Isang malaking 20% sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi ba't kamangha-mangha? Talaga? Sabi ko na parang hindi makapaniwala. Oo, at mayroon siyang isang bagong oportunidad, isang bagay na eksklusibo lamang para sa kanyang pinakamahuhusay na kliyente. Dapat mong isaalang-alang na ilagay ang natitira pa sa iyong pera. Ito na ang huling tulak. Ang sandali kung kailan nila ipapakita ang kanilang tunay na intensyon, ang kunin ang lahat. Magkano pa? Tanong ko. Ang natitirang 75 milyon, sagot niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng pang-aakit. Ang kikitain nito ay sapat na para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Ngumiti ako. Pag-iisipan ko. Pero Isabel, maaari ba kitang tanungin ng isang personal na bagay? Siyempre, Gregorio, kahit ano. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Nagsisisi ka ba sa mga desisyon na ginawa mo noon? Sa mga bagay na ginawa mo noong mas bata ka pa? Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa kanyang ekspresyon. Isang anino ng pagkalito, marahil ng takot. Bakit mo naman naitanong? Dahil nagsinungaling ako sa iyo, Isabel, ang pangalan ko ay hindi Gregorio Magsaysay. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang pangalan ko, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay unti-unting lumalakas, ay Cesar Reyes, at pinatay ninyo ang aking anak na babae. Ang hawak niyang kupitan ng champagne ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nabagsak ito sa marmol na sahig, lumikha ng isang malakas na tunog na nagpatigil sa mga usapan sa paligid. Ang lahat ng mata ay napunta sa amin. Si Kenji na nakikipag-usap sa malayo ay napalingon, nararamdaman na mayroong problema. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Luz Reyes, sabi ko, mas malakas ngayon. Pumunta siya sa iyo 4 na linggo na ang nakalipas. Nagtanong siya kung bakit mo siya ipinaampon habang itinira mo ang kanyang kakambal.
Natuklasan niya ang inyong panloloko ni Kenji at dahil doon, ipinapatay ninyo siya. Si Kenji ay mabilis na lumapit, pilit nang umingiti. Ginoong Magsaysay, mukhang naparami yata ang inyong nainom. Ang pangalan ko ay Cesar Reyes. Sigaw ko, ngayon ay para na sa buong ballroom. At ikaw, Sandoval, ay isang mamamatay tao. Ang buong lugar ay natahimik. Ang ngiti ni Kenji ay tuluyang nawala. Katawa-tawa ito, security. Huwag mo nang tawagin ang security, sabi ko, habang dahan-dahang inilalabas ang aking telepono. Dahil si Detective Garcia ay nasa labas na, may dalang arrest warrant para sa inyong dalawa. Para sa kasong fraud, embezzlement, at first-degree murder. Wala kang pruweba, sigaw ni Kenji. Wala ba, sabi ko, at pinindot ko ang play. Ang boses ni Kenji ang unang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mula sa recording, nakuha ni Rico. Ang babaeng Durham ay isang problema, sabi ni Ocampo. Kaya itong ayusin ng kanyang kontak. Palabasin ninyong nagpakamatay para walang magtanong. Sumunod ang boses ni Isabel. Paano ang ama? Paano kung mag-imbestiga siya? At ang sagot ni Kenji, hindi iyan mag-iimbestiga. Akala niya matagal nang patay ang anak niya. Hindi nga niya alam na nabuhay iyon. Itinigil ko ang recording. Ang mga bisita sa paligid namin ay nakatitig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pandidiri. Si Rico ay humakbang pasulong, ipinapakita ang wire na nakakabit sa kanya. May mga recording din ako, bawat kasinungalingan mo Isabel, linggo-linggo ng ebidensya. Ang kumpiyansa ni Kenji ay tuluyang gumuho. Hinawakan niya ang braso ni Isabel. Aalis na tayo. Hindi na siguro, sabi ng isang pamilyar na boses, si Leo. Nakatayo siya sa may pintuan at sa likod niya, si Detective Garcia, kasama ang mga uniformadong pulis. Ang malaking pagbubunyag ay tapos na. Ang dula-dulaan ay nagwakas na. Ang mga ilaw ay nakatutok na ngayon sa mga tunay na kontrabida. At ang kanilang huling eksena ay gagawin nila habang nakaposas. Ang pagpasok ng mga pulis sa Grand Ballroom ay nagdulot ng kaguluhan. Yung mga eleganteng bisita ay napaatras. Ang iba ay naglabas ng kanilang mga telepono para kunan ng video ang nangyayari. Ang eksenang ito ay mas totoo pa kaysa sa anumang pelikula. Si Kenji Sandoval ang iginagalang na negosyante at ang kanyang magandang asawa na si Isabel ay biglang naging sentro ng isang iskandalo. Kenji Sandoval, Isabel Slater, malakas na sabi ni Detective Garcia habang papalapit sa kanila. Kayo ay inaaresto sa salang conspiracy to commit murder, wire fraud, at racketeering. Sinubukan ni Kenji na tumakbo. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan, naghahanap ng madadaanan. Ngunit ang bawat labasan ay may nakaharang ng pulis. Wala na siyang matatakbuhan. Sa huling desperasyon, humarap siya sa akin. Ang kanyang maskara ng pagiging maginoo ay tuluyan ng nahulog at ang nakita ko ay ang tunay na halimaw sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Akala mo nanalo ka na, sigaw niya sa akin. Akala mo may silbi ito? Mayroon akong mga abogado na dudurugin ang kaso ninyo? Wala ka ng abogado, mahinahong sagot ni Detective Garcia habang ipinoposas ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang iyong abogado si Ocampo ay nasa kustudiya na namin. Ibinigay niya sa amin ang lahat. Bawat biktima, bawat pandaraya, bawat buhay na sinira ninyo. Tapos na ang laro, Kenji. Si Isabel naman ay hindi nanlaban. Hinayaan niya lang ang isang babaeng pulis na pusasan siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumakalat na. Hindi ko sinasadyang saktan siya, Cesar, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Anak ko si Luz, mahal ko siya. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab muli sa aking galit. Mas mahal mo ang iyong sarili, sagot ko. Ang aking boses ay malamig na parang yelo. Ipinamigay mo siya dahil sagabal siya sayo. At pinapatay mo siya dahil naging banta siya sayo. Hindi mo alam kung ano ang pagmamahal, Isabel. Habang dinadala sila palabas, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Patawad, Cesar. Patawad. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang sila habang dinadala sila palabas ng ballroom sa gitna ng mga matang mapanghusga ng mga taong minsan ay humanga sa kanila. Inakbayan ako ni Rico. Tapos na, Cesar, sabi niya.
tapos na. Ang paglilitis ay tumagal ng 6 na buwan. 6 na buwan ng pagbabalik tanaw sa sakit. Ngunit kinailangan naming gawin iyon. Araw-araw nandoon kami ni Leo sa korte. Pinakinggan namin ang testimonya ng 12 biktima ni Kenji at Isabel. Mga kwento ng nawalang ipon, nawasak na pamilya at nawalang pag-asa. Tumistigo si Rico, isinalaysay kung paano siya muntik ng maloko. Iprinisenta ni Detective Garcia ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank record, ang mga email, ang mga recording. Nang ako na ang tumayo sa witness stand, sinubukan ng abogado ni Kenji na palabasing ako ay isang mapaghiganting dating asawa. Ngunit tiningnan ko lang si Kenji sa mata at nagsalita ako mula sa puso. Ang aking anak na si Luz ay nabuhay sa loob ng 22 taon na naniniwalang patay na ang kanyang ina. Nang matuklasan niya ang katotohanan, sinubukan niyang gawin ang tama at dahil doon siya ay pinaslang. 22 taon akong hindi alam na may anak pala akong babae. At habang buhay kong dadalhin ang sakit na hindi ko na maibabalik ang panahong iyon, walang sentensya ang makakapawi sa sakit na iyon. Ngunit ang hustisya ay nangangahulugang hindi na nila masasaktan pa ang pamilya ng iba. Ang hatol ng hurado ay mabilis, guilty sa lahat ng kaso. Kenji Sandoval, guilty. Habang buhay na pagkakakulong, walang parole. Isabel Slater, guilty. Habang buhay na pagkakakulong, walang parole. Walang sigaw ng tagumpay, walang saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at nakakabinging katahimikan. Isang pakiramdam ng bigat na unti-unting nawawala sa aking mga balikat. Hinawakan ni Leo ang aking kamay habang dinadala palabas ng korte ang kanyang mga magulang. Si Kenji ay walang emosyon, ang kanyang kayabangan ay tuluyan nang nawala. Si Isabel naman ay lumingon sa amin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na huli, na para sa lahat. Sa labas ng courthouse, hinarap namin ang mga reporter. Nagbasa ako ng isang maikling pahayag. Ang aking anak na si Luz Reyes ay isang mabuting tao na nangarap maging isang nurse. Namatay siyang sinusubukang tulungan ng iba. Ang kanyang alaala ay nararapat sa katarungan at ngayon, nakuha na natin ang katarungang iyon. Lumapit sa amin si Detective Garcia. Ginoong Reyes, nabawi namin ang halos 60% ng mga ninakaw na pera. Ibabalik ito sa mga biktima. Makukuha ni Rico Torres ang kanyang pera pabalik. Salamat, Detective. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Ang anak ninyo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Tumangulang ako, hindi na makapagsalita. Ang pagkamit ng katarungan ay hindi nagbura sa sakit. Ngunit nagbigay ito ng kahulugan sa lahat ng aming pinagdaanan. Tapos na ang laban. At sa wakas, maari na kaming magsimulang maghilom. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang hatol. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang mga pangalang Kenji Sandoval at Isabel Slater ay dahan-dahan ng nalilimutan ng publiko, nagiging mga numero na lamang sa loob ng magkahiwalay na bilangguan. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit para sa amin ni Leo, ang 6 na buwan na iyon ay isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay hindi papalayo sa sakit, kundi isang paglalakbay sa gitna nito. Isang umaga, dinalaw namin ang puntod ni Luz. Maaliwalas ang panahon. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa mga damo at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng sampagita. Dito namin siya inilibing sa isang tahimik na sementeryo na natatanaw ang isang maliit na burol. Sa tabi niya ay ang puntod ng kanyang kinagisnang ina, si Karen. Nalaman namin mula sa mga papeles na isa itong mabuting ina, isang babaeng tunay na nagmahal kay Luz. Naisip ko, ito ang nararapat. Na kahit sa kabilang buhay, may isang ina siyang kasama. Isang tunay na ina. Naglagay ako ng isang pumpon ng puting bulaklak sa kanyang lapida. Ang pangalan niya ay magandang nakaukit doon, Luz Reyes. Sa ilalim nito, minamahal na anak at kapatid. Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat at panghihinayang. Tumayo kami roon ni Leo, magkatabi, tahimik. Walang salitang kailangan,
Ang aming mga puso ay nag-uusap sa isang paraan na kami lang ang nakakaintindi. Tumingin ako sa aking anak. Ang binata na sa loob ng ilang buwan ay tumanda ng ilang taon. Ang kanyang mga mata ay mayroon ng lalim na hindi ko pa nakita dati. Ang bigat ng katotohanan ay pinasan niya kasama ko. Dad, mahinang sabi niya, habang nakatingin sa lapida. Naisip ko minsan kung ano kaya kung hindi nagsinungaling si Mama. Siguro sabay kaming lumaki. Siguro naging best friend ko siya. Siguro inaasar ko siya tungkol sa mga manliligaw niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa kabila ng kirot. Sigurado yon, at sigurado rin ipagtatanggol mo siya sa kahit sino. Oo naman, sagot niya. 22 taon, Dad. 22 taon na ninakaw sa amin. Alam ko, anak. Alam ko. Ang sakit ng kung ano sana, iyon ang pinakamahirap na kalaban. Hindi mo ito malalabanan. Hindi mo ito matatalo. Ang tanging magagawa mo ay tanggapin ito at isama sa iyong pagpapatuloy. Habang kami ay paalis na, nakita namin si Rico na papalapit, may dala ring mga bulaklak. Linggo-linggo, bumibisita siya. Naging bahagi na ito ng kanyang ritual. Ang utang na loob na nararamdaman niya para kay Luz ay malalim. Cesar, Leo, bati niya. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na ngayon. Gusto ko lang ibalita sa inyo, dumating na ang restitution money. Ang buong 20 milyon. Ginamit ko ang isang bahagi para magtayo ng isang scholarship fund para sa mga estudyanteng gustong maging nurse sa pangalan ni Luz Reyes. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking lalamunan. Ang mga luha ay nagbadyang tumulo, ngunit pinigilan ko ito. Mga luha ito hindi ng lungkot kundi ng pasasalamat. Ang aking anak, yang kanyang pangalan, ay mabubuhay hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inspirasyon. Salamat, Rico, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang garalgal. Salamat, siguradong matutuwa siya doon. Siya ang nagligtas sa akin, sagot ni Rico. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Bumalik kami sa pagawaan. Ang amoy ng kahoy ay sumalubong sa amin, parang isang lumang kaibigan. Doon, sa gitna ng mga lagari at martilyo, doon kami unti-unting naghilom. Kinuha ni Leo ang isang piraso ng liha at nagsimulang tumulong sa mesang ginagawa ko. Hindi na siya kailangang utusan. Ang pagkakarpintero na dati ay trabaho ko lang ay naging paraan na rin niya para ilabas ang kanyang mga nararamdaman. Ang aming mga kamay ay gumagalaw ng may ritmo. Ang bawat kaskas ng liha, bawat pukpok ng martilyo ay parang isang panalangin. Isang paraan para gawing isang magandang bagay ang isang basag na piraso ng kahoy. Isang paraan para ayusin ang mundong sinira ng iba. Dad, sabi ni Leo, matapos ang mahabang katahimikan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ibinaba ko ang aking mga gamit. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang aking dangal, ang buhay na patunay na sa kabila ng lahat ng kasamaan sa mundo, may kabutihan pa ring nananaig. Mabubuhay tayo, anak, sabi ko. Magtatrabaho tayo, aalalahanin natin si Luz at sisiguraduhin natin ang kanyang pagkamatay ay may kabuluhan. Sapat na ba yun? Tanong niya. Ngumiti ako. Kailangang maging sapat. Ang hustisya, hindi nito binubura ang sakit. Ang ginagawa nito ay tinitiyak na ang sakit na iyon ay hindi masasayang. Tumango siya, isang pag-unawa ang mababasa sa kanyang mga mata. Sa aking mesa sa gitna ng mga plano at lapis, inilagay ko ang isang maliit na litrato, ang nag-iisang litrato ni Luz. Sa tabi nito inilagay ko ang isang litrato ni Leo noong sila ay parehong edad, magkahawig, hindi maipagkakaila. Ang pamilyang ninakaw sa amin. Araw-araw, tinitingnan ko ang mga litratong iyon at araw-araw pinipili kong magpatuloy. Ang buhay ay nagpapatuloy. Iyon ang pinakamalaking katotohanan. Si Kenji at Isabel ay mabubulok sa bilangguan. Ang kanilang mga biktima ay nagsisimula ng bumangon muli. Ngunit si Luz ay wala na. Ngunit sa bawat piraso ng kahoy na aking hinuhubog, sa bawat muwebles na aking nabubuo, nararamdaman ko siya, ang kanyang katapangan, ang kanyang pagnanais na itama ang mali. Ang kanyang pagkamatay ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula ng sa amin, isang bagong simula,
para sa akin at kay Leo. Isang simula na mayroon ng bagong anghel na gumagabay sa amin mula sa itaas. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng sakit. Natutunan ko iyon. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap sa sakit at pagpiling gumawa ng kabutihan sa kabila nito. Hindi ko mapapatawad ang ginawa nila, kailanman. Ngunit natagpuan ko ang kapayapaan sa kaalamang ang kwento ng aking anak ay hindi nagtapos sa trahedya. Nagtapos ito sa katarungan, nagtapos ito sa pag-asa, at nagtapos ito sa pag-ibig ng isang ama na sa wakas ay natututo ng muling huminga. Ang anak na hindi ko nakilala ay nagbigay sa akin ng huling regalo, ang kapayapaan. At iyon ay sapat na